sinaktan. Yung pobreng OFW ay nang masaktan pa. Tumakas, nahulog sa third floor. Anong masama kung magti-TikTok after office hours at sa loob naman ng kwarto niya at hindi naman niya binabastos yung kultura ng Kuwait? You see? They have to respect our culture and tradition as well. That's why kasama sa suggestion ko, dapat magbuo rin ng Association of Employers, OFW employers, and then associations of OFWs. And on a regular basis, nag-uusap-usap sila para malaman agad kung ano yung mga nakikita ng problema na pwedeng solvein right there and then doon sa meeting na yun. And i-disseminate yung information na napag-usapan na para hindi na kailangan pang pumunta sa mga government agencies para plansyahin yung problema. Hindi po ba? You agree with that, ma'am? We fully agree po with your suggestions as we earlier noted, Mr. Chair. And pahintulutan nyo lang po akong maisara yung dalawang bagay na nabanggit nyo rin kanina sa katanungan ninyo. Unang-una po yung fact-finding kaya nagpunta doon para makita rin po, sir, very close sa heart ninyo palagi ninyong sinasabi even before we assumed office. Nabanggit nyo na po ito na paano ba talaga palalakasin yung monitoring mechanisms. So ito po yung isang bagay na we also want to have a concrete grasp of kasi pinag-uusapan po natin palagi pero sa realidad po pagkausap na rin natin yung mga tao natin sa MWO, sinasabi rin po nila yung mga concrete situation. So gusto po nating makuha talaga po yung paano yung sistema ng palakasin pa yung monitoring. Pangalawa, sir, makakaasa po kayo na yung team po ni Secretary Toots Ople, wala ho kaming kinikilingan o pinoproteksyonan ng mga recruitment agencies. Patas po ang pagtingin sa polisiya at lahat po ng mga aksyon namin ay wala ho kaming itinatagong anumang kalokohan dito. Okay. Maraming salamat po. Okay, ma'am, sagot ko yan. And then later on si Senator Jinggoy. Ngayon pa lamang, bago ako magsalita, hingi ako ng pasensya sa'yo. I'm sorry. Pero, pinapatawa mo ako. At the same time, ako po'y nagagalit. Dahil sinabi nyo, kayo po ay nagpadala ng fact-finding committee para mag-investigate kung tama ba yung nangyaring monitoring sa ating mga OFWs, right? Kayo po ay reactive, not proactive. Dapat on the first day na you assume office, nag-imbestiga na kayo or even before you assume office. You should have done this before it happened. Ang nangyari, kapag minamatay o minabuso, saka pa lang kayo mag-imbestiga. Damn. Di ba? Kasi yung fact-finding committee na yan tungkol sa monitoring, and I've been saying this on my radio program again and again and again and again for decades, 2 decades, monitoring, parang silang plaka ako. So alam niyo yung problema. And then, nakita kami ni Secretary Toots Ople. Pumunta siya sa office ko, nag-courtesy call siya. Yung the day na she assumed office. Sinabi ko, ma'am, monitoring. Yes. Ilan na mga hearing, consultative meetings, monitoring. And ngayon pa lang siya magpapadala ng fact-finding committee para mag-imbestiga tungkol sa sistema ng monitoring, if it is working or not. Now, come on, ma'am. Sorry. Were you born a few seconds ago? Pasensya na po, sir. Aminado po kami doon sa pagkukulang na talagang masusing mabantayan yung pagmamonitor doon sa mga lugar na medyo delikado. Kahit po sa loob ng DMW, ito po ay aming pinag-usapan. Sorry, ma'am. Kasi parang pakitang tao ulit itong ginagawa nyo. Parang nakikiramay kami, sige, magpapadala kami ng fact-finding committee, etc. You should have done this long time ago. Yung una nyo sanang ginawa, dahil paulit-ulit na sinasabi ko sa inyong lahat, na-interview ko si Mr. Arnel Ignacio na OWA, si Yusek Aktak, Opo. and sa radio program ko, monitoring. Para kung silang plaka, then, ngayon nyo pala sasabihin na mag-iimbestiga kayo on the ground para alamin kung ano yung monitoring system in place. That's BS. Pasensya na po, sir, hindi naman po ito pagpapakitang tao. Actually po, nung January po, si Admin Arnel at saka si Yusek Hans, nagpunta na rin po sila ng Kuwait. Well, then kung nagpunta na po sila sa Kuwait at nag-imbestiga na sila, bakit magpapadal pa ulit ng fact-finding committee? Hindi na po, kailangan action agad. Kasi
pumunta rin dalawa, si Mr. Ignacio, si Mr. Kakdak. So, yung naging resulta ng kanilang pagpunta, I'm sure kinausap na sila ni Secretary Toots, and then doon pa lang agad nakapag-formulate na kayo ng mga policies in regards to how to put a monitoring system in place that will be effective para sa kabutihan ng ating mga OFWs. Yes, Mr. Chair. Tama po kayo, meron na monitoring system in place at alam ko po yung kasaysayan, Chair, na kayo ay talagang nagtutulak na magkaroon ng epektibong monitoring system. Meron pong monitoring system in place, meron tayong database kung saan maghahayag ng quarterly reports ang mga agencies. At isa nga po ito na kakulangan nung ahensya ni Jollibee na iniimbestigahan at nabigyan na ng parusa ni Yusek Bernard Olalia. But meron pong ongoing system in place. Ang kailangan lang po, Ano po yung system in place? meron pong reportorial system, Mr. Chair, Like? every quarter ang agencies at pumapasok po yung report na yon. Every quarter. Yes po, Do you know how many months ang Under the isang rules. quarter? under the rules. Kaya nga, do you know how many months in a quarter? How Yes many- po, 3 Okay. months. 3 months. Opo. Sa loob ng 3 months na yun, marami na po pwede mangyari. Aha. Dapat less than a quarter of a Opo. year. Dapat, kung akong tatanungin, weekly. Or at least man lang twice a month. Or at the most, once a month. Opo. Monitoring. Tatawagan nyo ating mga OFWs. Dalawa. Opo. Kukumustahin. Bakit hindi kayang gawin ng mga FRA? Kasi marami mga peking FRA dyan. Na mga dummies. Bakit hindi kayang gawin? Kasi napakarami ng mga OFWs na deploy ang isang recruitment agency by the thousands at 3 at 4 lang yung kanyang mga tao na sumasagot sa telepono. That's why, ang i-monitor nyo dapat, sir, from the very start, yung mga fake na mga recruitment agencies, yung mga hausyaw kung tawagin, yung mga dummies, yun dapat ang i-monitor nyo. Yung pong mga recruitment agencies. At kung sino, I'm sorry again, sa inyo dyan, sa DMW, ang nagmamayari ng recruitment agency o kamag-anak, may kamag-anak na nagmamayari ng recruitment agency o nagmamayari ng ticketing office na kung saan bumibili yung mga recruitment agency. Siguro po, imbestigahan nyo yun. Alamin nyo kung sino. At kung sino man yun, then conflict of interest yun. Okay, sir? Yes, definitely, Chair. Mataas po sa agenda ng Department of Migrant Workers ni Secretary Toots Ople ang anti-corruption drive po natin. And you can be assured, Chair, na kasama po ito sa agenda ng anti-corruption drive. At in fact, isa po ito sa posibleng I'm not saying na corrupt yung posible meron dyan sa inyo nagmamayari ng recruitment agency o ticketing office na binibilan ng ticket na mga OFWs papuntang Kuwait. I'm not saying that person is corrupt. What I'm saying, conflict of interest. Okay? Yes, Mr. Chair. So kung Bahagi conflict of po yan. interest, dapat wala siya sa kanyang pwesto kung sino man siya. I'm not pointing to anybody. I'm just assuming na baka meron. Pwede rin wala, pwede rin meron. Tama? Bahagi po yun, Chair. May existing prohibition po up to the 4th degree of consanguinity. Hindi Sorry, po pwede before I magmayari. proceed, I would like to acknowledge a very good friend at pinaka-the best ma-joke, si Senator Joel Villanueva. Okay. Titingnan po namin ito, sir. Thank you, Mr. Chairman. Just want to support your hearing and congratulate you for calling this immediately in lieu of the privileged speech of our dear colleague, Senator Jinggoy. Thank you again. Okay. Yusek? Salamat po, Mr. Chair. Doon po sa nabanggit ninyo na proactive na ginawa po ng DMW, nais ko lang pong ibahagi na isa po sa ginawang measures ng DMW ay yung mandatory appointment ng Welfare Desk Officer o WEDO sa lahat po ng
PRAs o Private Recruitment Agencies at yung FRAs po natin o Foreign Recruitment Agencies po. Dati po kasi wala po yan, Mr. Chair, no? Pero dahil meron tayong tinatawag na agency hire, yung responsibility to monitor ay nakasaalang sa ating mga PRAs. Okay, kailan pa po itong welfare desk officer? Pagkaupo po Itinaga. ni Secretary Toots po, yan po ang aming ginawa at ibabahagi din po namin yan sa gagawin po naming first ever DMW. Okay, ano po yung trabaho ng welfare desk officer? Yung welfare desk Sir, officer, paki-shortcut lang. ang primary purpose niya po is to monitor yung condition at saka yung significant event ng bawat OFW. Ibig sabihin, kahit hindi po lumagpas ng 3 o 1 linggo, pag merong significant event, katulad ng hindi pagpapasweldo, pag-aabuso, pagkaka-rape, pag-delay ng sweldo, Ilan pong welfare desk officer ang nakatalaga ngayon sa Kuwait? bawat isang PRA po, ang minungkahi po namin for every 100 deployed OFWs, isa pong WEDO. Or No, so welfare ilan po nga? I want numbers. Ilan So, pong meron, welfare desk ah, officer? Ganito po yan. Inumpisa na po namin sa KSA. No, sir, sa Kuwait lang po. Let's talk about Kuwait. Kasi Kung meron- mga high-risk countries. Kung meron pong 400 PRAs, mga 400 po na PRA, WEDO, appointed. So, meron tayong 400 welfare desk officer ngayon nagkala sa Kuwait na naka-base sa mga FRA offices? Yes po. 400. Yes po, kapag sila rin ay nagde-deploy sa KSA. So, Kasi yung mga meron po, nagde-deploy- nasaan po yung 400 ngayon? Bakit hindi po naramdaman ng mga OFWs natin? Because even while we speak, meron pong pumapasok sa social media page ko na mga OFWs nagsusumbong dahil sila sinasaktan. Na paulit-ulit na rin po sila susumbong sa mga kinaukulan at hindi sila pinakakinggan. Nagsusumbong sila sa kanilang agency, sa kanilang mga relatives dito sa Pilipinas, pinaparating na yung sumbong dahil sa FRA doon, hindi raw sila pinakikinggan. Sumbong sila doon sa embahada, wala raw sumasagot sa telepono hanggang magsumbong sila sa kamag-anak dito. So nasaan yung 400 na mga welfare desk officers? Mali po yung pag hindi po sila umaaksyon, Mr. Chair. No? Kaya nga po kami nag-i-impose immediately ng preventive sanction Okay. sa mga PRAs po natin na hindi po sumusunod doon sa ipinag-uutos ng ating departamento para po i-continuously monitor po yung kalagayan ng ating OFWs. Kaya mayat-maya po talaga may suspendido, may documentary suspended na suspension na in-order po si Yusek Hans dahil po sa hindi pagsunod ng mga PRAs po, Mr. Chair. Okay. Isa na lang po, Senator Jinggoy. Si Attorney David Castillon, anong pangalan po ng agency na inyo pong nirepresent? Attorney Castillon? Mr. Chair, Catalyst International Manpower Services. Mr. Chair. Catalyst. Sino nakakilala sa Catalyst? Mr. Chair, the President, Mr. Chair, is present. Okay. President Rachel Mayrucas. Sino sa inyo rito present sa team from DMW nakakilala sa Catalyst kung sino itong agency na ito? Ano po itong agency na ito? Ako pa alam ko pero gusto kong manggaling sa inyo. Ang Catalyst po, Mr. Chair, ay isang PRA o Private Recruitment Agency na siya pong nag-deploy kay OFW Jollibee Ranara Bingo. noong 2021. Okay. So, I'm sure bago nangyari itong pananakit kay Jollibee, meron na siyang mga ginawang pagkukommunicate sa inyo, sa FRA. Bakit wala po kayong ginawang aksyon yung inyo pong kumpanya? Mr. Chair, allow me to reveal po yung total story dito, yung complete and the truth. No, sir. No, sir. Nung mga nakaraan, I'm sorry, I thought nung una, ikaw talaga ay representative ng mga OFWs. Yung pala, ngayon ko lang nalaman, representative ka ng isang recruitment agency. So, wag na tayo magpaligoy-ligoy lang, na. Yes, Your Direct Honor. to the point. Sir, pakisagot lang. Yes. I'm not gonna give you the Meron- time meron- para magpasikat dito at parang lalabas na parang bayani ka ng mga OFWs when in fact you were not. Bayani ka sa recruitment agency na represent mo. Yes, Your Honor. Yung mga communication po, meron naman po yung sa monitoring. We have actually one conversation at pagka minomonitor namin, may reply po si Ranaran. At ang sabi niya naman, yung kanyang employer, wala naman po siyang traces na sinaktan siya or merong hostile working environment. And as a matter of fact, tinicheck din po namin yung mga TikTok, yung mga Facebook kasi tinitingnan namin kung any post po ba na nangihingi po siya. No, sir. tulong. I'm sorry to interrupt. No, sir. Yes, Your Honor. No, sir. Alam mo, ganito yan eh. Ang isang victim, okay, even before she becomes a victim,
Meron ng pahiwatig yung predator. Okay? Meron dyan una, pahipo-hipo lang. Doon pa lang, yung OFWs natin, I'm sure she would have contacted you already. Meron na yung sinasaktan na siya, kinikwelyuhan na siya, or minumura na siya. Doon pa lang, yung OFW should have communicated that to you. Or, it should be the other way around. Nagtatanong kayo sa kanya, I'm sure sinasabi niya, kung marunong lang kayo magtanong o baka nagsisinungaling ka. Kasi kung tinanong mo, kumusta ka dyan, ano ang treatment sa iyo ng mga amo mo, anong kalagayan mo dyan, I'm sure Julie B would have said to you na, oo nga, itong anak ng amo, salbahe to, si amo mabait, pero itong anak ng amo, salbahe. Bakit? O sige, usap tayo. Di ba? Pero hindi nyo ginawa. Yes, Your Honor. Yung official report po talaga sa amin, there is a relationship po talaga. That was What do you mean there's a relationship? Meron po silang relasyon. Kaya nga po, it was reported to the Kuwait Embassy. Yung mga unang information po agad na ibinigay namin sa DMW with Secretary Ople, ay ang una pong report namin is meron pong relationship. And yung mayroon na po itong investigation and even the cellphone po ni Ranara, nandun na po yan. What proof do you have It was para sabihin na there's a relationship? Kasi pangit ito, nagsasalita ka, patay na yung tao eh. She can no longer defend herself. yes, Mr. Chair. Give me proof na meron siyang relationship dito sa Mr. Chair, operator ng... the information that we get, ito yung aming foreign agency, maaga pong nag-report doon sa ating Philippine Overseas Labor Office. Okay, sige. Nagsubmit po ng report. So, nagsabit ng report. Yes, na Your meron. Honor. So, anong ginawa nyo na malaman nyo na meron? Halimbawa na lang. Okay. Granting na talagang totoong pinagsasabi mo at hindi ka nagsinungaling. Yes, Your Honor. You're not lying through your teeth. Yes, Mr. Chair. Ganun nga talagang nangyari. So, bakit wala kayong ginawang hakbang na alam niyo naman bawal ang isang OFW makipag-relationship sa kanyang amo? You should have done something. But you did not, right? Mr. Chair, tinago po ito sa amin, nalaman lang po ito nung nangyari po yung insidente. Kasi po, Mr. Chair, ang You point mean po- after the fact? yes, Your Honor, kasi sa amin po, Then pagkahalimbawa, that's BS. After the fact nyo nalaman na may relationship, sabi mo, meron ng report na ginawa yung inyo pong... sa embassy po, after na namatay po siya. Kasi, siyempre, tinanong po yung... kaya nga eh. Mr. Chairman, Correct. Mr. Chairman. Kasi pagpatay na siya, pwede na kayong gumawa-gawa ng istorya. Pwede pang ilagay na pinatay niya si Rizal. Mr. Chair, meron po Mr. kami Chair, sinabit sa Mr. Chair. position paper namin. Yung pong investigation na sinabit po Go officially ahead. sa Mr. Chair, Polo. just to remind the resource person, we have committee rules here. Yes, You sir. cannot be argumentative with the chairman. Yes, sir, Mr. Can I Chair. ask you to tone down your voice? Only the chairman is allowed to do that. Yes, Mr. Chair. Thank you. Okay, Comsec, paki-administer